No bake po na dream cake para sa Christmas, sa New Year, sa birthday, sa anniversary, for all occasions. Minsan lang naman po dumating yung mga special occasions, sarapan na po natin. Masarap po talaga to at no added sugar. So yung ating ingredients, almond flour, coconut flour, stevia allulose, yung ating sweetener na gagamitin po ngayon, cocoa po na unsweetened, from Grindahan, golden monk fruit, erythritol, yan, parang asukal na pula pero no sugar po siya, sweetener, vanilla, chocolate niblets, tapos yung chocolate na baking cubes po. So una, kailangan natin ng butter, 1/2 cup or sabihin natin 113 grams po. Mahina lang po yung apoy, angat ko lang konti para hindi siya masunog po. Then, mag-a-add po tayo ng ating sweetener. 1/3 cup po ng stevia allulose. Pwede ba ibang sweetener? Pwede naman po. 3 tablespoon po ng golden monk fruit. By the way, lahat ng baking essential po natin ay available sa Jedler's Grindahan. Thank you po. Then, yung ating unsweetened cocoa po ay 1/3 cup. Mix lang po natin maigi. Add tayo ng ating niblets ay chocolate niblets po ay 1/3 cup. Para mas chocolatey talaga. Alam niyo po ba yun? Total special occasion to, minsan lang naman. 1/2 tablespoon po ng vanilla. Sarapan na natin. Yung chocolate talaga, yung lasang-lasa natin yung chocolate. So kapag na-mix na maigi, medyo natunaw na po yung lahat. Yan, na-mix na lahat po yung sweetener, chocolate po natin. Yan, i-off na po muna natin yung kalan, palamigin po natin po lagyan din natin ng konting asin. Yan, palamigin muna po natin kasi mag-a-add po tayo ng egg. Pag mainit, magiging scramble. Pero nag-add muna po ako ng mocha flavor. Optional po, pwede rin naman ng konting kape para lang po mag-ano yung ating chocolate. Yan. Pero nasa sa inyo po kung gusto niyo po. So, hindi ko na nilagay sa ingredients. Then, ito na po. Lagyan na natin yung ating egg. Then, mix natin maigi po. Mix lang po natin. Ayan. Pagka nakita niyo na po na medyo malamig na, tsaka natin ilagay itlog. At ilang minutong paghahalo po ito po. By the way, kung umabot ka po sa part na ito, pa-comment naman po kung tiga saan po kayo para alam ko lang po kung saan umabot ang aking video. Thank you po and God bless. At kung hindi ka pa po naka-follow po, pa-follow na lang and pa-share ng ating video. So maganda dito kasi no added sugar, diabetic friendly. Then nag-add na po tayo ng 1 cup ng almond flour. Pero paminsan-minsan lang po. 1/3 cup po ng coconut flour. Then on na natin yung ating kalan. Sa tamang lakas lang po. Yan. I-on na natin. Then mix lang po maigi. Siguro tatagal to ng mga 3 minutes. 3 to 5 minutes. Yan. Na imimix natin. Add na tayo ng almond flakes. Optional. Kayo na po bahala kung anong gusto nyo po kung nuts or almond flakes. Yan yung ating ilalagay. Yung kanina nilagay ko po almond flour tapos coconut flour para familiar lang po yung nilagay ko kanina. Lalo na sa mga bago po natin. Yan po kasi mga pwede sa atin, mga naglo-low carb, out po sa atin yung all-purpose flour. Kaya almond flour pwede po. Pero doon sa mga oxalate sensitive, coconut flour ang pwede sa inyo po. Tapos yung cacao nibs, optional lang din po.
Pero kung meron naman kayong almond, tawag dito yung almond mismo, pwede naman chop lang na maliliit, pwede naman. Para mas crunchy lang yung ating chocolate. Pero kung ayaw nyo po, it's okay. No problem. Basta, yung mga inad ko na yan ay pwedeng ano po yan, palitan kung anong gusto nyo po or kung ano ang available sa inyo. So, minimix lang natin. Tumagal po ito mga 3 minutes. Namimix pa natin para mas maluto po yung ating almond flour, coconut flour. Yan. Haluin lang maigi po. Ayan, yan. So, maganda po ito para iwas cheat din tayo, ka-low carbs. Tayo na yung gagawa ng sarili nating baon at tiyak magugustuhan po. Pwede ba yan sa hindi naglo-low carb? Pwedeng pwede po. Yan. Yung ating tin can po ay, hindi ko matandaan kung anong size ito. Pero kayo na pong bahala. Nabili ko lang to sa baking mga store. Yan. Pero ilalagay ko na lamang din po sa comment section po. Then ipa-flat lang natin, hindi natin pupunuin kasi maglalagay pa tayo ng ganache. Kaya panoorin mo po hanggang dulo kasi importante po na mapanood niyo po yung procedure kung paano po gawin yung ating ganache. Ngayon gawin na natin, naka-off pa yung kalan. Then maglalagay na tayo ng ingredients. Nakapanay pa po. Yung ating stevia po ay 1/2 cup, 1/4 cup po na unsweetened cocoa, 250 ml po ng all-purpose cream, pwede rin naman heavy cream. Ayan, ito yung pwede sa atin, Nestle, baka naman, sabi ganun. Imimix natin habang naka-off pa po yung kalan natin na po. Ayan, mix lang, paghaluin lahat ng ating mga tatlong ingredients po yun. Is yung sweetener, unsweetened cocoa, tsaka yung all-purpose cream. Then, on na natin yung ating kalan, yung ating stove. At tamang lakas lang po. Then, halu-haluin po natin. Tapos, baking cubes. Yan, para mas chocolatey yung ating ganache. Lagyan po natin. Kung may tableya po kayo, pwede rin po. Mga 2 to 3 pieces. Ito po ay 1/4 cup po ng ating cubes. Chocolate baking cubes. From grindahan pa rin po yan na yan ay meron na pong monk fruit. Then this time, gagamitin natin yung arrowroot. First time ko pong gamitin. Titingnan natin kung pwede siyang, although lalapot siya, kung hindi magbabago yung lasa. Yan. Hindi na natin ikakat para makita niyo po kung gaano karami. Kasi tansya-tansya na lang ginawa ko po. Parang naglagay muna ako ng 1/4 teaspoon dito. O 1/4. Tapos hinalo natin. Konti lang. Titikman ko po kasi para at tawag dito kung mababago. Kasi yung santan gum, nababago kasi yung lasa. Ito kasi titignan natin kung mababago yung lasa ng ating chocolate. Pagka nabago, wag na lang. Mga 1/2 teaspoon pala yun. Nilagay ko po. Yan, nag-add pa rin po ako ng konti. Pero, yan. Haluin lang natin maigi. Tapos, tikman natin po kung okay siya. Pag hindi, tiwag na lang din. So, may ganun. So, yan. Tinikman ko po. Makita niyo po. Pero, hindi nagbago. Kaya, ayun. Go na tayo. Diba? Mas masarap kasi mas malapot yung ating ganache. So, out kasi sa atin yung cornstarch. Kaya, yun ang pwede sa atin. Yan. Pero mag-a-add pa rin tayo ng konti dito. I-off ko na po yung kalan. Nag-add pa rin ako ng konti po na arrowroot. So, marami tayong pwedeng paggamitan po niyan. Pampalapot ng mga sauce natin. Tapos, sa mga tortang giniling, gano'n, pwede rin.
So, yun po. Haluin lang natin maigi. And then, kapag na-mix na po natin, na naka-off na po yung kalan dyan para hindi na masyado pang lumapot. Okay na yan. Maglalagay tayo ng butter para maganda yung texture ng ating ganache. Yan. Yan o. Okay na siya. Kasi mainit pa naman yung kalan, kaya enough na natin. Yan. Yan yung hinahanap ko kasing texture ng ganache. Then, yung ating butter, yan. Okay na po yan. Hayaan lang natin matunaw. Then, ready na po ito para ilagay natin sa ating cake. Yan. So, tama-tama ngayong Kapaskuhan. Ang bala ko po yan, 2 can. Ay isa sa for Christmas, isa for New Year. So, nawa ay makaya po. Lalagay lang natin sa fridge na maayos. Pwede sa freezer. I think hindi, wag na lang po. Sa rep na lang. Para mas madali niyo po makain. Kasi pag ganito mga dream cake, masarap siyang malamig. Tama po. Pa-comment naman kung tama o mali ako. Pero alam ko gano'n. Mas masarap siya malamig yung dream cake. Yan. So, sa ibabaw, kayo na pong bahala sa toppings. Ako naman kasi mag-a-add lang po ako ng chocolate na nibs. Choco nibs. Yan. May natira. Yan. Sweeten po yan ha. Sweeten chocolate nibs. Para po mas crunchy lang. Pwede rin naman yung pure cacao. Yan. Pag ibabaw nyo po. Okay lang naman. Okay? So, naway nagustuhan nyo po. Ilalagay lang po sa fridge yung ating dream cake para mas masarap po. And enjoy!